So, ano na ba yung mga ibinahagi natin na magandang katangian ng inyong asawa? Kasi kung kayo ay nasa isang maliit na grupo, palagay ko panayantawanan ninyo. At ano yung naging damdamin ninyo, hindi ba? Yung mag-asawa na nanonood nito. Oh, ano ba yung sinabi ni Mr. Mrs.? Ano ba yung narinig ninyo? Ba, yung pala yung katangian ko. Alam niyo, madalas kapag ginagawa ko ito, marami ang nagugulat. Hindi nila inaasahan, aba, ang tingin pala ng asawa ko sa akin ay mabait. Aba, ako pala ay maalalahanin. Yan ang problema. Magaganda yung mga bagay na pinapakita ng ating mga asawa, pero bihira nating kinikilala. Yung acknowledgement kung minsan wala eh. Hindi ba? Kaya ngayon, yung iba siguro sa inyo nagulat. Bakit? Aba, mahal pala ako. Aba, importante pala ako, pero hindi sinasabi sa akin. Alam niyo, napakaganda na yung magandang damdamin ay inilalabas kapag binibigyan natin ng pagpuri, pagpuna, at saka encouragement ang ating partners sa magagandang bagay na kanilang ginagawa. Oh, hindi ba magandang magsanay tayo ng ganon? Na kapag may magandang ginawa ang ating asawa, aba, bibigyan natin ng pagpapasalamat, bibigyan natin ng encouragement, bibigyan natin ng praise. In that way, aba, edi lalo nilang magugustuhan ipagpatuloy yung magagandang bagay na kanilang ginagawa. Okay? Well, sana nga, naging maganda ang inyong pakiramdam. Kasi, mas magiging maganda ang pakiramdam ninyo sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang biblical designs of marriage. Ano ba yung disenyo ng Diyos sa ating pag-aasawa? Alam nyo, napakaganda na may magandang layunin ng Diyos sa pag-aasawa at nais niya na ang pag-aasawang ito ay maging maligaya, maging maganda, maging mapayapa, magbunga, lumago. Kaya binigay niya ng mga pamantayan. Mahal tayo ng Diyos eh. Kaya nilagyan niya ng tinatawag na boundaries, yung ating mga relasyon, upang sa pagsunod natin doon sa disenyo niya, doon natin makikita ang maligayang buhay may asawa. So tayo ay magpapasimula sa ating pag-aaral. And of course, saan pa natin kukunin ang mga prinsipyong yan, kundi sa banal na kasulatan. Nais kong basahin sa inyo ang ilang talata. Narito, mula sa Genesis chapter 2, beginning sa verse 18. Familiar ito. Madalas ninyong marinig, hindi ba? Pero babasahin kong muli. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will provide a partner for him." So God formed out of the ground all the wild animals and all the birds of heaven. He brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called its living creature, that was its name. Thus the man gave names to all cattle, to the birds of heaven, and to every wild animal. But for the man himself, no partner had been found. And so the Lord God put the man into a trance. And while he slept, he took one of his ribs and closed the flesh over the place. The Lord God then built up the rib, which he had taken out of the man, into a woman. He brought her to the man, and then the man said, "Now, this at last, bone from my bones, flesh from my flesh, this shall be called woman. For from man was this taken. This is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and the two become one flesh. Now they were both naked, the man and his wife, but they had no feelings of shame towards one another." At ito ang nais ko pong ating pansinin at bigyan ng pag-aaral sa pagkakataong ito. God's design for marriage. Una, marriage is sacred. Ang pag-aasawa ay banal. Bakit naging banal ang pag-aasawa? Well, una, tingnan natin mabuti. Banal ang pag-aasawa sapagkat ito'y plano ng Diyos. Marriage and the family comes from God. It was God's idea. Alam ninyo, kung ating pag-aaralan, ang pag-aasawa ay mayroong kadahilanan ng pagkakaroon ng kasama. Ito ang tinatawag nating companionship. Ang pag-aasawa ay mayroong kadahilanan sa procreation, hindi ba? Para mag-anak. By the way, tandaan nyo ha, makakaanak lamang kayo dahil sa pag-aasawa.
Yung walang asawa na nagkakaanak, nako, galitan Diyos dyan. Okay? Ang pangatlo ay kapahayagan ng ating pag-ibig. Alam nyo, ang Diyos mahal tayo. Kaya niya tayo nilalang eh. Hindi maaari na sasabihin ko, I'm in love, I'm in love. Kanino? Wala. Hindi pwede. So, kinakailangan may object ang pag-ibig na yan. And that is the reason why God created man. Ngayon, sa ating pag-aasawa, dapat din na may katugma. Merong recipient on the other end. Ang pagmamahal na yan, sinabi ng Diyos dito sa banal na kasulatan na ating nabasa, it is not good for a man to be alone. Tatanungin ko kayo, ano ang nilalang ng Diyos pagkatapos na makita niyang hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa? Sige nga, marinig ko nga mga sagot niyo. Nako ha, babae? Hindi. Basahin ninyo ang Biblia. Anong sabi? Ang sabi sa Biblia ay ano? Birds of the air and beasts of the field. Mga hayop. Tama ba? Hindi babae kaagad. Well, malibang sa akala ninyo, yung mga hayop at ang babae ay synonymous. Well, it's up to you. Ano sa palagay niyo? Pero, iniisip ko, naisip niyo ba, bakit hindi nilalang kaagad ng Diyos ang babae? Kasi inyong kailangan. Alam niyo kung bakit? Ito yung aking hula. Yan. Manghula tayo ngayon. Ito yung aking hula eh. Nais ng Diyos na bawat hayop na dumadaan kay Adan ay maramdaman niya ang pangangailangan, ang pangungulila ng kasama, pero hindi niya masumpungan sa mga hayop na ito. Bakit? Para pagdating ni Eva, special. Hindi ba? Special si Eva. Ito talaga, yung bang sasabihin na, isang kamukha ko, pero hindi ko katulad. Isipin ninyo, halimbawa, narito yung isang elepante, daraan kay Adan. Sasabihin siguro ni Adan, Diyos ko naman, bibigyan mo lang din ako ng kasama, kasing laki pa ng elepanting ito. Napakahirap nun, hindi ba? Yung bang may longing sa puso ni Adan, saan na yun? Nasaan na yun? Kaya nung dumating si Eva, yung excitement ni Adan, kuhang-kuha niya, buong-buo. Bakit? Kasi nga marami nang dumaan na hayop at wala siyang makita. Now, ito talaga ang kailangan ko. Now, anong lesson dito? Mga misis, pakinggan niyo mabuti ang sasabihin ko sa inyong mga mister. Every woman is created to make man's life complete. Okay? Amen ba dyan, mga misis? So, nakita ninyo, ang pagdating ng babae ang nagpaging kompleto sa pangangailangan ng lalaki. Kaya nga daw po, ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. So marriage is holy. Why? Because this is God's project. This is God's idea. It comes from the very heart of God. Secondly, it is holy because, sa aklat ni Apostol San Pablo sa Efeso Kapitulo 5, do you still remember that? Okay? Ang sabing ganoon ni Apostle Paul is this, husbands, love your wife. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Bakit daw? Anong uri ng pag-ibig? Sabi niya, tulad ni Kristo na nagmahal sa iglesia. At hindi lang nagmahal, ano pa? At ibinigay ang kanyang buhay para sa kanya. Marriage is holy because ginamit ito ng Panginoon na ilustrasyon ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang sabi nga ni Kristo, husbands, love your wife like Christ. Okay? Anong ginawa ni Christ? Ibinigay ang kanyang sarili para sa iglesia. Husbands, mga misis, tanongin niyo mga husbands ninyo. Handa ba ang mister ninyong ibigay ang kanilang buhay para sa inyo? Ayan. Ano ngayon? Sabi niyo, mister, handa ba kayong ibigay ang buhay ninyo para kay misis? Marami nagsabi, teka, tandaan niyo to. Kung handa kayong ibigay ang inyong buhay para kay misis, bakit ang sweldo hindi kayang ibigay ng buo? Okay? So, buhay pa kaya? Well, anyway, biro lamang yan. Pero yun ang ibig sabihin, kung buhay kayang ibigay, what else ang hindi pwedeng ibigay sa asawa? So, napakaganda nun, hindi ba? So, marriage is holy because larawan ito ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At naniniwala ako na kapag nakita natin yung ganda ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, magkakaroon tayo ng napakagandang pananaw sa relasyong mag-asawa. Tandaan nyo,
marriage is holy. Kaya nga ang lahat ng pumapasok dito, hindi nagbibiro. Totohanan ng lahat ng pangako. Bakit? Kasi hindi naman nakikipagbiroan ng Diyos when God created the man and the woman to be together as husband and wife. Remember, marriage is sacred. Tandaan natin, napakaganda ng tinatawag nating love triangle. The man, the woman, and God at the apex. You know why? Because the closer you become to God, the closer you become to one another. Alright? So sana ay isipin ninyo, nasaan ba ang Diyos sa inyong relasyon at papaano ninyo sinusunod ang kanyang kautusan sa inyong relasyon? Well, meron tayong mga gabay na makikita sa ating workbook. If you want to, you can take a look at it and then sagutin ninyo yung mga katanungan na naroon.